Isang babaeng nagtatago sa comfort room ng mga lalaki ang nagulat nang makitang ang kanyang crush ay nakasakay pala ng isang multo sa ilalim ng kanyang katawan. Nakita niyang namumula na ang mga mata nito at malapit ng mamatay. Hindi na nag-isip pa si Park Song-eo. Dali-dali siyang lumabas ng banyo at nagdikit ng antang-antang sa tubo. Pagkatapos ay pinagwisikan niya ng malakas ang kanyang crush. Tigilan mo yan. Anong kalokohan ito? Hindi na kayanan ng multo sa tubig ang lakas ng tubig kaya umakyat ito sa bintana at tumakas. Pagkapatay ng gripo ng lalaking crush niya, tinanong niya si Shinga kung ano ang ginagawa nito. Ito ang ibig kong sabihin. Pinoprotektahan. Pinoprotektahan kita. Pinaparusahan sila ng kanilang guro sa loob ng isang linggo dahil ginawang water park ang banyo, sa paglilinis ng buong paaralan. Pagkatapos, kinausap ni Shinga ang kanyang crush para magpaliwanag. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya nasa comfort room ng mga lalaki ay dahil may pinatay siyang ipis. Si Janyo naman ay hindi naniniwala sa mga palusot ni Shinga. Binabalaan niya ito na layuan na siya at saka umalis. Pinagmasdan niya ang pag-alis ni Janyo. Mahinang bulong naman ng babae na may ngiti sa labi. At least, safe ka na. Ang akin. Pag-ibig. Si Shinga ay isang ordinaryong estudyanteng Koreana sa araw. Ngunit sa gabi nagiging isang diwata na tumutulong sa mga costumer na maalis ang mga demonyo. Isang espesyal na costumer ang dumating ngayong gabi. Magagandang mata, matangos na ilong, mapupulang labi, ang gwapo. Ngunit habang tulala si Shinga sa pagtitig, baligtad siyang pumasok. Bigla naalala ni Shinga ang isang panghuhula noong bata pa siya. Sabi sa panaginip, ang kanyang tadhana ay lilito na baligtad. Pero sa kulam, may paniniwala na ang mga taong baligtad ang kilos ay malapit ng mamatay. Nalalaman niyang 21 araw na lang ang buhay ng kanyang crush. Kahit na puno ng kamalasan ang lalaki, nangako si Shinga na gagawin niya ang lahat para maprotektahan siya. Sasagipin kita, diwata. Ililigtas ko siya. Ngunit pagkaalis lang ng Diyos at ng lola, ay iniutos ng ina ni Shinga sa tiyahin na magwisik ng tubig para maitaboy ang malas. Noong una pala ay nakakita na si Shinga ng taong naglalakad na paurong, at ginawa niya ang lahat para mailigtas ito. Ngunit halos ikamatay niya iyon. Ang paglakad ng paurong ay nangangahulugan, na ang batas ng ekwiwalenteng palitan ay umiiral na. Para siyang mailigtas, kailangan mong isakripisyo ang iyong buhay. Kung magsikap lang tayo ng husto, bakit kailangan nating gawin yon? May kakaiba ba sa lalaking yon? Nung una ko pa lang siyang makita, nagustuhan ko na siya. Kinabukasan, may dumating na bagong estudyante sa klase. Nag-aalalang tumingala si Shinga. Hindi ba ito ang nagustuhan ko kagabi? Anong nangyari, Shinga? Kilala mo ba? Hindi. Bakit ka naman ganoon na lang magulat? Palagi ka kasing nakatulog sa mesa. Anong nangyari? Ang gwapong bagong estudyante ang nagbigay sa'yo ng inspirasyon. Para kang biglang nagising sa katotohanan. Ang landi mo naman. Mukha ba akong ganoon? Habang nahihiya si Shinga dahil sa panunukso ng mga kaklase niya, nakita agad ni Jian ang pangalan sa uniforme niya, Park Shinga. Parang nakita noon. Dahil sa ginawa ng crush niya, tuluyan ang nanguhumaling si Shinga. Nagsimula nang sumakit ang tiyan ng lalaking may salamin habang nag-aaral sa gabi. Kaya't pumunta siya sa banyo para umihi ng malaki. Dahil nakakita siya noon ng multo sa kisame. Pero kahit anong paliwanag niya, hindi siya pinaniwalaan ng mga kaklase niya. Sa sobrang sakit ng tiyan niya ngayon, sinumpaang hindi na siya titingin pa itaas. Huwag siyang titingin sa kisame. Huwag siyang tumingin sa itaas. Pakiusap. Sa huli hindi nakatiis sa kuryosidad ang lalaking may salamin. Tumingala siya. Ngunit siya pala'y nagulat lang sa sarili. Habang nakahinga na siya ng maluwag at bumitaw na sa pagkakahawak sa kanyang puwit. Ngunit bigla na lang sumulpot ang multo sa harap niya. Samantala, si Janyo naman ay pauwi na mula sa paaralan.
Napansin niyang gumagalaw ang billboard sa di kalayuan. Mayabang siyang ngumisi at nagsimulang mag-countdown. Parang kinakalkula kung paano niya sadyang mapapabagsak ang billboard. Sa ulo niya mismo. Nang mga sandaling iyon, napansin din ito ni Shinga na nasa di kalayuan. Bilang isang diwata, nakita niyang isang multo ng lalaki ang nakatayo sa billboard at sinasadyang manakit ng tao. Kaya naman, hindi niya alintana ang panganib at agad na tumakbo papalapit. Huwag. Nakita ni Janyo si Shinga na tumatakbo papalapit. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ayos ka lang. Oh, ayos lang ako. Ikaw. Nakita niyang nasugatan ang leeg nito. Agad na humingi ng paumanhin si Shinga. Sabi niya, ang totoo'y pupunta sana siya para iligtas ka. Tapos ikaw pala ang nagligtas sa kanya. Pagkatapos sabihin ni Janyo na nagmamadali siya, umalis na siya ng malamig. Kahit na lagi siyang malamig sa kanya. Pero para lang maprotektahan si Janyo, nag-effort si Shinga na sumakay ng bus papuntang kabilang lungsod ng Magdamag. At gumastos ng malaki para makabili ng 5 anteng-anteng sa mga kasamahan niya. Pagkatapos ng isang gabing pagod, umakyat ulit siya ng pader papunta sa paaralan. Dahil siguro sa sobrang pagod kaya nawalan ng malay. Bakit ang labo ng paningin ko? Anong nangyari sa kanya? Gustong-gusto ko ng matulog. Hindi ako nakatulog buong gabi. Samantala, ang lalaking nakakita ng multo sa banyo kagabi, ay natagpuan ng mga kaklase niya at isinakay sa ambulansya. Samantalang si Shinga naman ay nakatulog ng isang araw sa klinik. Kinagabihan, muling dinala ni Lola si Jianyu para makita ang diwata. Kaya naisip ni Shinga na ibigay sa kanya ang 5 anteng-anteng na binili niya. Ngunit si Jian ay may matinding pagkamuhi sa mga mangkukulam. Kaya't siya'y nanuya at sinabing isa lamang siyang manloloko na nagtitinda ng mga walang kwentang bagay. Hindi mo naman talaga ako gustong tulungan. Ang gusto mo lang ay ang pera namin. Pakisabi nga ng maayos. Anong tingin mo sa akin? Alam mo ba? Nakakahawa ang malas. Kaya nga karamihan ay iiwas sa mga taong malas. Kaya naniniwala si Janyo na ang lumalapit sa kanya ay alinman sa tanga o manloloko. Hinayla ni Janyo ang lola niya paalis. Hindi maganda ang loob ni Shinga. Pero kahit na ganun, gabi na'y idinikit pa rin niya sa bintana niya ang mga nakapaskil na papel na nagsisilbing inspirasyon niya para makapag-aral sa kolehiyo. At pinalitan ng mga papel na nagsasabing ililigtas at poprotektahan niya si Janyo. Ano man ang mangyari, poprotektahan kita. Dahil nakita niya noon si Janyo na basang-basa at parang nalulunod. Kaya naisip ni Shinga na nakalaan siyang malunod. Kinabukasan ay naghanap siya ng mga lugar malapit sa kanila na may mga reservoir na posibleng pagkalunuran ng tao. Umabot sa mahigit 100 ang resulta. Habang nag-aalala si Shinga, nakakita siya ng mga basang marka ng kamay sa dingding ng koridor. Umaabot ang mga marka hanggang sa lalaking palikuran. Naalala niya ang nangyari sa lalaking may salamin kagabi. Kaya palihim na pumunta si Shinga sa lalaking palikuran. Pagkaupo pa lang niya, lumitaw na ang multo sa itaas ng tubig. Nang babuka na ang bibig nito para lunurin si Shinga ng laway. Nangyari ang nakakatawang eksena. May hiling ka pa ba? May hiling ka pa ba? 10 minuto ang lumipas. Umiiyak at nakaupo sa kubeta ang aswang na parang ang sama ng loob. Sinermonan siya ni Shinga. Sabi nito, huwag na siyang magsisip-sip ng enerhiya at kakain ng tao. Kundi, magiging masamang espiritu siya. Tara na. Magpangako tayo gamit ang pinky swear. Pangako na Aalis na ako. Mag-iingat ka Pagkatapos payagan ni Shinga ang multo ng tubig na maghintay sa kanya sa babaeng palikuran mamaya, ay nagpas siyang umalis na. Biglang dumating ang isang grupo. Pumasok ang lalaking nagcutting at naninigarilyo. Nakitang nakalock ang pintuan ng comfort room ng mga lalaki. Kaya naman sinadya nilang palabasin ang usok ng sigarilyo papasok doon. Nang mga oras na iyon ay pumasok si Jianyu. Ngunit pagkapasok pa lang ng lalaki, ay nagbago na ang anyo ng multo sa tubig. Hindi na napigilan ang pag-atake nito sa lalaking puno ng malas. Kaya naman nangyari ang eksenang pagwiwisik ni Shinga ng anteng-anteng at tubig sa simula. Kahit nalutas na ang problema sa multo sa tubig at nailigtas mo siya noon, pero ang susunod na 21 araw, puno ng panganib si Jian na laging nasa bingit ng kamatayan.
Isang beses mo lang naman nailigtas ang batang muntik ng makuha. Anong ikakatuwa mo dyan? Matatalim man ang mga salita ng ina. Nagbigay pa rin siya ng isang buong likod ng mga antang-antang laban sa masasamang espiritu. Ina. Nanay, mahal na mahal kita. Array. Hindi ka na bata. Bahala na. Mahal na mahal kita. Kinabukasan, maingat at cute na lumapit si Shinga kay Janyo. Gusto niyang itago ang antang-antang sa katawan nito, pero hindi siya makahanap ng tamang pagkakataon. Nakita ng kaibigan niyang si Jihao ang nasa isip ni Shinga, kaya nagkunwaring nadapa at ninakaw ang cellphone ni Janyo. Oy, ang galing mo kanina. Pero bago pa mailagay ni Shinga ang antang-antang sa case ng cellphone, biglang dumating ang lola ni Janyo sa school dala ang mga merienda. Sana po'y alagaan ninyo ang apo ko. Natatakot si Shinga na makilala siya ng lola niya bilang isang diwata. Nakatungo lang si Shinga at hindi makatingin. May mga estudyante na nakahalata na ang lola ay parang sinuhulan ng pakiramdam nila. Kaya naman nag-online sila para hanapin ang social media account ni Jianyu. Nagulat silang matuklasan na isa pala siyang top archer, isang miyembro ng future national team. Bakit kaya napunta sa kanilang paaralan ang isang estudyanteng ganyan kagaling? Pagkatapos nilang mag-imbestiga, nalaman nila, nasa dati niyang paaralan. Pinagmumura siya ng mga kaklase niya bilang arsonist, dahil sa pagsusunog niya ng dormitoryo kaya siya inilipat ng paaralan. Pagkatapos ng klase, tinulungan ni Jaiho si Song Eo na ilagay ang antang-antang sa loob ng case ng cellphone ni Jaiwano. At ang eksena ay nakita ng lola ni Jaiwano. Yun ba ang cellphone ng apo kong si Jaiwano? Ang kulay dilaw na bulaklak na forsythia roon ay iginuhit ko mismo. Nagsinungaling si Song Eo na nasumpungan lang niya ang cellphone. Para magpasalamat, inimbitahan sila ng lola nila sa bahay para maghapunan. Dahil napakalakas ng malas na sumasapit kay Janyo. Kaya naman, kinausap ni Shinga si Jihao para palayasin ang lola at papuntahin sa palengke. Samantala, pumunta na siya sa bahay ni Janyo para itago ang natitirang antang-antang at palihim na protektahan si Janyo. Ngunit naabutan siya nito. Pasensya na po. Pasensya na po. Pakipasok naman po ako. Nang mapahiya at lumingon si Janyo, agad na isiniksik ni Shinga ang isang antang-antang sa lalagyan ng sapatos sa may pinto. Pagkatapos ay nagpaalam na gustong mag-ikot sa silid. Ngunit may inilabas si Janyo na unan, at pinaupo si Shinga roon habang naghihintay. Maghihintay na lang daw siya hanggang makabalik ang lola niya na may dalang mga sangkap na bibilhin. Balak sana ng lola niya bumili ng karne. Tiningnan niya ang wallet niya. Konti na lang pala ang natitirang baon niya ngayong buwan. Napansin ito ni Jihao. Kaya naman, mabait niyang sinabi sa lola niya na siya pala ay vegetarian. Hindi raw siya makakakain ng karne. At sa kanya inaya ang lola niya palabas ng karinderya. Samantala, si Shinga naman ay cute na naglalakad sa banig, paikot-ikot. Isiniksik niya ang antang-antang sa iba't ibang sulok ng bahay. Pagpasok niya sa kwarto ni Janyo, nakalak pala ang pinto. Anong ginagawa mo? Maayos naman akong nakaupo sa banig. Gusto mo bang paalisin kita? Ayoko. Iniabot ni Janyo kay Shinga ang tubig na kanyang inilapag. Nang makita ni Shinga na maligamgam ang tubig ay pinuri niya ang pagiging maalalahanin ni Janyo. Huwag mo nang inumin, akin na ang baso. Bakit naman? Sabi ko na sayo, huwag ka nang uminom. Huwag. Akin to, bitawan mo. Dahil sa pagtatalo nila, nabitawan at nabasag ang baso ng tubig. Anong nangyari? Anong gagawin mo? Ikaw kaya ang nauna. Bahagyang umatras si Janyo. Nang uminit at maging tensyonado ang paligid, doon lang napagtanto ni Janyo na gusto lang pala ni Shinga kunin ang tisyo sa likuran niya. Pagkatapos noon, dumating na rin sina Lola at Jihao. Agad na itinulak ni Janyo si Shinga at tumayo para umalis. Nagluto si Lola ng masaganang vegetarian food. Sobrang gustong-gusto rin ni Shinga ang Korean side dish na luto ni Lola. Nang mapag-usapan ang mga magulang ni Janyo, napahiya si Lola at sinabing si Janyo. Ang mga magulang niya ay nasa ibang bansa at abala sa trabaho. Nakikita ng mga taong nasa hapag ang totoo pero hindi na lang nila sinasabi. Halatang medyo awkward na ang atmosphere. Ngunit bukas na sinabi ni Shinga na ampun siya.
na iniwan siya ng mga magulang niya noong bata pa siya at nakatira siya sa kanyang inaampon. Nakita ng lahat kung gaano kadali kay Shinga sabihin iyon. Hinangaan din siya ng lola dahil sa pagiging matatag na bata. Pagkatapos kumain, hinayla ni Jihao si Shinga papasok sa isang kwarto. Gusto kong kumpirmahin kung siya nga ba ay ampon. Iniwan ako ng mga tunay kong magulang sa aking ina noong 8 anyos ako. At hindi na sila nagbalik pa. Ganito ba kalambing ang mga tao kapag pinag-uusapan ang ganyang bagay? Paano ko naman malalaman? Hindi naman ito madalas mangyari. Wala akong ideya. Sa totoo lang, hindi naman ito karaniwan. Pero hindi naman ito isang malaking bagay. Kung ganoon nga, gagawa ang mga tao ng mga kasinungalingang madaling mabuking, tulad kanina ni Lola Janyo. Gagawa ang mga tao ng mga kasinungalingang madaling mabuking. Ang pagbabahagi lang nito ng walang pakialam. Ang magiging dahilan kung bakit hindi ito. Magiging malaking bagay at magiging kahinaan. Doon lang napagtanto ni Shinga, na nakapasok pala sila sa silid ni Janyo. Habang iniisip kung saan niya itatago ang anteng-anteng. Pero aksidenteng natapon ang kahon na nasa aparador na pag-aari ni Janyo. Nakita nila ang kahon na punong-puno ng mga gintong medalya sa pagbaril. Doon lang nila nalaman na si Janyo pala ay isang napakahusay na manlalaro ng archery. Nang mga oras na iyon, tumawag ang kanyang tiyahin kay Shinga. Doon niya naalala na kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Maraming customer ang naghihintay sa kanya. Kaya naman dali-dali siyang umalis. Tinawag siya ng lola niya at sinabing nakalimutan niya ang bag niya. Maraming salamat po. Teka lang po. Salamat po, anghel ko. Walang anuman po. Ano? Paano mo nalaman na ako si Anghel? Alam na pala ni Lola ang tunay na pagkatao ni Shinga. Pinanood na lang umalis si Shinga. Ngunit isang masakit na ekspresyon ang sumilay sa mukha ng Lola at tinakpan niya ang kanyang dibdib. Isang misteryosang babae ang nag-text kay Janyo ng gabi. Janyo, ayaw mo bang humingi ng tawad sa akin? Isang napakakomplikadong ekspresyon ang sumilay sa mukha ni Janyo pagkabasa niya nito. Kinaumagahan, ang chismis na si Janyo ay inilipat ng paaralan dahil sa panununog, ay kumalat na sa buong paaralan. Umiwas ang mga kaklase niya sa kanya pagkita nila. Para bang nakakita sila ng multo. Sila lang ni Nasingo at Jiho ang kusang lumapit at umupo, dahil alam ng dalawa na ang mga taong sinumpa ng malas, ay lagi na lang may malalaking aksidente ang nangyayari. Ang iba't ibang di nakikitang masasamang espiritu ay, hindi mapigil ang sumugod at salakayin sila. Nakakakita si Singo ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, kaya hindi siya naniniwala sa mga chismis. Naniniwala lang siya sa mga nakikita niya mismo. Nakita niyang si Janyo ay isang mabuting tao na may mabuting puso. Nagluto si Lola ng shingae sa gabi. Napagkain at pumunta mismo para magpasalamat. Ngunit nakasunod si Janyo sa likuran. Dahil sa kanyang pagkiling, inakala niyang niloloko ng diwata si Lola hindi lang sa pera, kundi pati na rin sa pagluluto at pagdadala ng pagkain para sa kanya. Alam kong walang hiya ka pero sobra na to ah. Hindi naman ganoon si Janyo. At saka umalis nang hindi lumilingon. Halos maiyak na si Shinga. Nakita ang lungkot at takot sa mukha niya. Lumapit ang tita para aliwin siya at doon niya nalaman na hindi dahil sa masasakit na salita ni Janyo kaya nalulungkot si Shinga, kundi dahil nakita niya kanina nang pumasok si Janyo, na para siyang nasusunog at pabaliktad na pumasok. Bakit ba lagi kang nagsusugal ng buhay mo? Ang gwapo-gwapo mo naman. Kinaumagahan, pagpasok ni Janyo sa silid-aralan, napatigil ang sigla at ingay na karaniwan sa silid-aralan, at sabay-sabay siyang tinitigan ng mga kaklase. Hindi kinaya ni Janyo ang mga nakasasakit na tingin, kaya napagpasyahan niyang magtapon ng basura at lumabas ng silid-aralan. Ngunit pagkapasok pa lang niya sa imbakan, bigla na lang itong malakas na isinara. Samantala, nalaman nilang nag-iisa si Janyo sa loob ng imbakan. Agad na nakaramdam si Shinga ng panganib, dahil kanina'y dumaan siya sa imbakan at nakakita ng multo ng apoy. At kagabi, nang makita niya si Janyo, ay puno ito ng apoy. Nang mga sandaling iyon, tumunog ang telepono sa bag ni Janyo. Muli na naman ang misteryosong H ang tumatawag. Kinuha ni Shinga ang telepono at ang asin at tumakbo papunta sa imbakan. Nang mga oras ding iyon, nagulat ang mga kaklase nang matuklasan nila. May makapal na usok na nagmumula sa direksyon ng imbakan. Sinagot ni Shinga ang tawag ni H kay Janyo habang nasa daan siya. Pagkarinig na hindi si Janyo ang nasa kabilang linya, agad niyang binaba ang telepono. Nang mga oras na iyon, nahulog ang anteng-anteng sa cellphone na nasa likuran ni Janyo. Doon lang napagtanto ni Shinga na nadaya ang kanyang ina.
Peking anteng-anteng ang iginuhit ng nagtitinda sa kanyang ina. May pakana. Ang sakit. Sunog. Nasa lahat ng dako na ang apoy sa imbakan. Nagsusunog ng kung saan-saan ang multo at nagpapasabog kaya hindi makatakas si Janyo. Naalala ni Janyo ang nangyari sa high school noon. Kalma lang. Pasensya na, Zilo. Kasalanan ko ito. Hilo, huwag kang mamatay. Kineyo. Ayaw mo bang humingi ng tawad sa akin? Sana mamatay ka na. Sige. Gagawin ko. Dahil sa pagsisisi kay Hilo, sumuko na rin si Kineyo sa buhay. Nang mga oras na iyon, si Shinga ay mabangis na bumubulusok sa pinto sa labas. Sa kritikal na sandali, siya ay sumipa at pumasok. Natuklasan niya ang multo ng apoy sa likuran ni Janyo. Pinagbawalan siya ni Janyo na lumapit. Ayaw na niyang may masaktan pa dahil sa kanya. Ngunit kinuha ni Shinga ang asin at ibinuhos sa multo ng apoy. At nakipaglaban dito. Ngunit ang asin, hindi tulad ng anteng-anteng, ay hindi magtatagal. Matapos ang panandaliang pagtataboy sa multo ng apoy, muling sumugod ang kalaban. Sa isang iglap, si Jaiho ang dumating, binasag ang salamin. Gamit ang fire extinguisher, pinagwisikan niya ng mabilis ang loob ng bahay. Takot na tumakas ang multo ng apoy. Nang mawala na ang usok, nagising si Gayan at hinawakan ang kamay ni Song Eo. Hinayla ito palapit sa kanya. Umalis na tayo rito. Sama-sama tayong aalis. Nagkaroon ng matinding pagtatalo si Shinga at ang guro pagkatapos ng pangyayari. Dahil sisisihin daw ni guro si Janyo. Sinadyang sinunog ang gusali para mapasulat siya ng report. Ngunit sinabi ng guro na ayaw lang daw magpaliwanag ni Janyo tungkol sa isusulat niya. Pinigilan siya ni Shinga at tinanong kung bakit hindi siya nagpaliwanag. Pero paano niya ipapaliwanag ang kakaibang mga pangyayaring malas na nangyayari sa kanya? At sino naman ang maniniwala? Ganoon mo ba talaga gustong tulungan ang isang taong malas? Kung gusto mong tulungan ang sinuman, pumunta ka sa banyo at tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Alam mo ba kung gaano kalungkot ang itsura ng ngiti mo? Hindi sinasadya ni Jian Yu na nasabi ang mga masasakit na salitang iyon. At pinalayo niya si Shinga sa kanya. Ayaw na niyang madamay pa ang mga taong malapit sa kanya. Samantala, ang shooting coach sa paaralan. Bigla kong naalala na si Janyo pala ay isang sikat na atleta noon. Kaya naman hinanap ko ang dating coach ni Janyo para magtanong tungkol sa kanya. Nalalaman kong sinapian siya ng malas. Sa tuwing sasali siya sa paligsahan, may malaking aksidente ang nangyayari. Para masiguro na hindi maapektuhan ng ibang atleta, napilitang iwanan ng coach si Janyo kahit lagi siyang nananalo ng ginto. At ang mga taong naiinggit sa kanya ay sinisiraan siyang nagsunog. Naguguluhan din ang dating coach niya. Maliwanag na si Jian Yu ay hindi arsonist, pero siya mismo ang nagsabi na dahil sa kanya kaya nasunog. Sabi niya hindi siya ang nagsindi ng apoy, pero dahil sa kanya nagsimula ang apoy. Kaya naman nagagalit ang mga kasamahan niya dahil umamin na siya pero hindi naman siya napaparusahan. Bilang coach, kailangan niyang pumili sa pagitan ni Jian Yu at ng iba pang mga manlalaro, para ninyong iligtas ang 79 na tupa. Pinili ninyong samahan ng isang nawawalang tupa. Okay lang, aalagaan ko siya. At hindi rin inasahan ni Coach Joe na sa unang pag-uusap niya kay Jian, ay matatalo siya agad. Bakit mo nga pala piniling mag-archery? Gusto ng lola ko na mag-archery ako. E di mabuti naman. Sige lang, magpatuloy ka sa pagsasanay. Tuwang-tuwa ang lola mo noong nanalo ka ng gold medal sa huling paligsahan. Ngunit sinabi ni Janyo na siya ay hindi dahil sa pagiging outcast kaya siya umatras. Matagal na niyang nasanay ang pagkamuhi ng ibang tao. Bukod sa lola niya, wala na siyang ibang kailangang pakialaman. Pero sa tuwing pupunta ang lola niya para manood ng laban niya, nakikita niya ang pagkamuhi ng ibang tao sa kanya. Alam ko na lang sana ito. Pero hindi ko pa rin kaya na makita niya ang ganitong eksena. Pagkatapos magbigay ng isang malalim na pagyuko sa coach, ay umalis si Jian Yu sa archery team na may mabigat na puso, at sinabihan ng coach na huwag na siyang hanapin pa. Aking sinta kong naliligaw na tupa. Napaka-sweet at cute mo naman. Ikaw ang pinakaangkop sa pagpana. Sa kabilang banda, matapos ni Shinga ang trabaho, may narinig siyang katok. Pagbukas niya, ang nakita niya ay ang lola ni Janyo. Sinabi ng lola kay Shinga na si Janyo ay sinundan ng malas simula't bata pa, kaya iniwan siya ng kanyang mga magulang.
Sa loob ng maraming taon, kasama niya si Janyo at nagpunta sila sa iba't ibang mangkukulam at diyosa. Ngunit wala ring nangyari. Kaya naman naging mapag-ingat at puno ng sama ng loob si Janyo kay Shinga. Kasi si Jianyu ay isang bata na may mabuting puso. Kaya ko nga siya pinagpaumanhin sa'yo. Gusto ko lang sanang ibigay sa kanya lahat ng dapat na paghingi ng tawad ng mundong ito. Zong na. Paulit-ulit ko siyang pinaalalahanan na wala siyang kasalanan. Hindi siya masamang tao. Pero hindi ko pa rin nagawa. Sabihin mo sa kanya ang mga salitang tunay niyang kailangang marinig. Gustong-gustong hawakan ni Shinga ang kamay ng lola niya dahil sa awa, ngunit hindi niya ito nahawakan. Doon niya napagtanto na ang lola pala niya ay isang espiritu na lamang, ginang na diwata. Ang aking minamahal na Janyo, ngayon ay talagang nag-iisa na ako. Si Janyo naman ay umuwi na sa kanilang bahay. Natagpuan ko rin siyang nakahiga sa lupa, pumanaw dahil sa biglaang atake sa puso, ang nag-iisang kapamilya ko, Lola. Huwag po, Lola. Isang beses lang. Isang beses lang. Maaari ko bang hilingin sa iyo na hawakan ang kamay ni Janyo? Napakabilis ng pagpanaw ko. Wala na akong nagawa para tulungan siya. Alam ko. Masyado na akong humingi. Lola. Mukhang minamaliit ninyo ako. Alam ninyo. Hindi lang ako basta-basta mabait sa isang tao. Kapag nagdesisyon na akong maging mabuti sa isang tao, kahit magbago pa ang isip ko, magiging mabuti pa rin ako hanggang dulo. Para bang hindi ka pababayaan ng Diyos. At hindi ka pababayaan ng nanay mo, anak. Ganoon din ako, lagi kitang aarugaan. Sinabi ni Shinga sa lola niya na ililigtas niya si Janyu. Alam niya na ang nag-iisang bituin ng bidang lalaki ay bumagsak na, at lalong hindi niya maisip kung paano mag-isip ng liwanag habang nasa kadiliman siya. Mula ngayon, mahigpit niyang hahawakan ang kamay ni Janyu, at isa-isa niyang tinatahak ang daan papasok sa burol. Pasensya na. Ganito lang talaga ang ayaw mong itsura ko. Teka. Anong gagawin mo? Sino ang nagsabi sa yung pumunta ka rito? Bakit? Bawal ba akong pumunta? Umalis ka na. Pakiusap. Umalis ka na. Hindi mo ba naiintindihan? Umalis ka na. Umalis ka na. Kang daw. Jinxeng. Kahit na ganito, gagawin ko pa rin ang paraang ayaw mo para iligtas ka. Ikaw na batang ito. Ililigtas kita. Akala mo ba para sa iyo ako pumunta? Para sa lola mo ako pumunta? Hindi kita iiwan mag-isa.